Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Salamat sa laing gayong gihatag sa Dios sa matag usa kanato nining gabion nga kita makapatigayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O salamat ko sa Ginoo sa matag usa nga sa makanunay sa kanunayon nagsunod sa ato ang mga live streaming o sa mga kaigsuonan nato sa KGB Bible Christian Church dinhi sa Cebu City ug sa uban nga dapit sa Masbate, sa Negros, sa Samar, sa Leyte. Maayong gabi kanatong tanan ug salamat ko nga ang atong mga kaigsuonan karon nagsunod sa kanunay sa ato ang mga Bible studies. Palihog ko og comment kung okay ra ang atong audio. Brother Paul, okay ra ba atong audio, Brother Paul? Klaro ra? Wala ray karat? Okay? Kung paboto ng ato ang mga kaigsuonan nga muhatag sa ilahang comment kung okay ra ba itong audio. Sister Karen, okay ra itong audio, Sister Karen? Klaro ra ba? Okay ra. Okay. Salamat, Brother Paul, sa pagpahibalo nga okay ra itong audio. Alright, sa atong pagsugod, magampo na kita. Amahan niya langit nun, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Apo Dios, pasalamat kinimo sa lahigayon yung gihatag karamo karon na kami makahimo sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Ako nagampo Dios nga ikaw ni kagabion maghatag kanamo og kaalam, kahibalo sa among pagtuon sa imong pulong, mahimong mapasayon o Dios ang among pagkat-on sa imong pulong nining kagabion. O ako nagpasalamat sa tibok adlaw nga imong gihatag kanamo Ginoo nga kami imong gihatagag proteksyon, kaalam, gitagbo nimo ang panginahanglan. O ako nagampo nining kagabion nga sa matag usa sa among pagtuon sa imong pulong mahimo kini panalangin sa matag usa kanamo bisan man sa among mga loved ones nga wala pa makaangkon sa kaluwasan na mapatin-aw ngadto kanila ang mensahe sa kaluwasan o Dios sa kagabion. Nagampo amahan nga ikaw magamit sa mensahe karon sa lesson nga among pagatunan nga sabtan sa matag usa karon. Nagampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, okay, naatay tulo ko mga kaigsuonan nga nag-tune in na to karon uban na to. Ang atong topic karon mga kaigsuonan, the assurance by reconciliation. The assurance by reconciliation. Ang atong topic karon, ang kasiguruan tungod sa pasiguli. Pasiguli kita ngadto sa Dios, na-reconcile kita ngadto sa Dios. O ang kasiguruan nga kita na-reconcile ngadto sa Dios, na pasiguli kita ngadto kaniya. The word reconciliation, the act whereby two warring parties, we and God, no, na kita nahibalik ngadto sa Dios. O ni ang pulong reconciliation. O salamat sa matag-usang karon ning kagabion nga nakauban nato. Sister Liddy, good evening. Brother Roy, good evening. Brother Paul, ang gabi, Sister Karen. Ug sa uban nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa kanunay sa ato ang mga live streaming mayong gabi natong tanan. Ang atong topic karon, the assurance by reconciliation. Ang kasiguruan tungod sa kita na pasiguli ngadto sa Dios, na reconcile ngadto sa Dios. Ug mo ni ato ang tun-an mga kaigsuonan. Gipasiguli kita ngadto kaniya o ang kasiguruan nga atong naangkon, ang assurance nga atong nadawat tungod kay napasiguli kita ngadto sa Dios. Ang atong kahimtang karon sa kita nga makasasala, kita kaaway sa Dios, mao nang deklarasyon sa Bible sa Book of Romans chapter 5. Ayun ang Bible, verse number 10. We are enemies, kita makaaway sa Dios. Ang deklarasyon, dili lang kikaaway ta sa Dios, kita makasasala. In verse 6, we are ungodly, kita dili Dios nun.
We are sinners in verse 8, Romans 5:8. Sumo niya itong kahimtang mga kaigsuonan, tubangan sa Dios. Kita makasasala, kita dili Dios nun, kita mga kaaway sa Dios. Kung sa diyang nakaangkon kitag kalawasan, adunay assurance nga atong nadawat tungod kay napasig uli kita diha sa Dios. Mao na nga atong topic karon, the assurance by reconciliation. Ang kasiguruan tungod sa pasig uli. Napasig uli kita o na-reconcile kita ngadto kaniya. O tungod kay na-reconcile kita ngadto sa Dios, na kitay assurance nga naangkon tungod kay kita na pasig-uli ngadto kaniya o na-reconcile ngadto kaniya. So, balikon ko, tagsa-tagsa ka nato ang kahimtang nato sama sa gisulti ni San Pablo sa Romans 5:6. We are ungodly, dili ta Dios nun. We can be religious but not godly. Pwede kang mahimong relihiyoso pero dili ka Diyos nun. Okay? Ang tao pwede siyang relihiyoso pero dili siya godly. O makita na itong mga kaigsunan, Romans 5 verse number 6, we are ungodly. Romans 5 verse 10, we are the enemies of God. Romans 5:8, we are sinners. Mao na itong kahimtang. Pero sa diyang nakaangkon kitag kalawasan, na-reconcile kita ngadto kaniya, ngadto sa Dios. Kaaway ta dati sa Dios. Mao na ang pulong reconciliation, meaning an agreement between two warring parties. So, aduna na agreement between the two parties nga ino na to na ay diferensya or na ay panag bingkil tungod sa atong sala, mao na atong kahimtang. Tungod sa sala sa tao, ang kahimtang sa tao, kita nahimong dili Dios nun, kita nahimong makasasala, kita mga kaaway sa Dios. So ning kagabiyon mga kaigsuonan, mao ni ato ang pagatun-an karon, ang kasiguruan nga atong nadawat human kita napasig-uli ngadto sa Dios. Ang kasiguruan nga atong naangkon human kita na reconcile ngadto sa Dios. Sa atong kahimtang kaniadto, kita dili Dios nun, mga makasasala, mga kaaway sa Dios, pero sa diyang nahisig-uli kita ngadto kaniya, na reconcile kita ngadto sa Dios. Mga kaigsuonan, adunay assurance nga atong nadawat, adunay kasiguruan nga atong nadawat. So, mao niya to ang pagkahisgutan. Number 1, the means is the death of Christ. So, ang reconciliation, ang pagsig-uli ngadto sa Dios, ang paagi lang ani, mao ang kamatayon ni Kristo. Ang atong kahimtang nga kita makasasala, dili kini masulbad kung wala si Kristo Jesus mamatay dito sa cross. Nang pabilin nga temporaryo gihapon ang mga halad nga pagabuhaton sa tao, sama sa ilang gihimo sa Daang Testamento, nga naghalad sila mga mananap ngadto sa templo, nga igo lang mo tabon sa sala, igo lang mo cover sa sala. Pero sa si Kristo Jesus namatay dito sa cross, mao to ang means, mao to'y paagi, mga kaigsuonan, nga ang tao nga dili Dios nun, ang tao nga makasasala, ang tao nga kaaway sa Dios, napasig-uli ngadto kaniya, na-reconcile ngadto kaniya. Mao nang gingon sa Romans 5 verse number 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Verse 10. Kay kita sa mga kaaway pa sa Dios, kita napasig-uli ngadto kaniya. Verse 10. Napasig-uli ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Kung si Kristo Jesus wala pang mamatay dito sa cross, walay mahitabo nga reconciliation nato ngadto sa Dios, magpabilin ang atong kahimtang nga kita dili Dios nun, nga kita kaaway sa Dios, nga kita mga makasasala. Magpabilin nga mo na atong kahimtang atubangan sa Dios kung si Kristo Jesus wala pang mamatay dito sa cross. Because the only means of reconciliation is the death of Christ. Ang kamatayon ni Kristo. Mauna ang paagi para ang tao ma-reconcile siya ngadto sa Dios. Muna ingon sa verse 10, atong gibasa ganina. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Kita napasig-uli ngadto sa Dios tungod sa kamatayon sa iyang anak.
much more being reconciled, we shall be saved by His life. Labaw pa niini. Kita na to diha. Mas labaw pa nga ingon na pasiguli na kita maluwas pinaagi sa iyahang kinabuhi. So ang kamatayon sa itong Ginoong Kristo is the only means, maulan tong paagi, para ang tao nga makasasala, ang tao nga dili Dios nun, ang tao nga kaaway sa Dios, mapasiguli nga to sa Dios. Maura tong paagi, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Wala na ilain pa. So ang maayong buhat sa tao, ang good work sa tao, dili na mo'y paagi para ang tao ma-reconcile nga to sa Dios, mapasiguli nga to sa Dios. Ang imong mga maayong binuhatan, dili na mo'y paagi. Nagpabilin nga ang atong kahimtang, nga kita makasasala, nga kita dili Dios nun, nga kita kaaway sa Dios, mo na itong kahimtang atubangan sa Dios. Mo na kung si Kristo Jesus wala pa mamatay sa cross, bisan pa ang tao relihiyoso, pero ang imong kahimtang atubangan sa Dios wala mausab kung walay Kristo Jesus namatay dito sa cross. So the means is the death of Christ. Kung wala pa mamatay si Kristo, walay posibleng mahitabo nga pasiguli ngadto kaniya, ngadto sa Dios. Walay posibleng mahitabo nga reconciliation ngadto sa Dios. Nagpabili ng atong kahimtang nga kita makasasala, nga kita kaaway sa Dios, nga kita dili Diyos nun, magpabili ng atong kahimtang nga ingon ana kung wala pa mamatay si Kristo dito sa cross. Mao na mga kaigsuonan, mao nang assurance nga atong nadawat, mao nang ang kasiguruan nga atong nadawat tungod kay kita na pasiguli ngadto sa Dios, tungod kay si Kristo namatay dito sa cross. Look at your Bible in Colossians chapter 1, Colossians 1 verse 19 down to 22. Colossians 1 verses 19 to 22. So ang atong topic karon, the assurance by reconciliation. Mao nang atong topic sa ato ang Bible study karon, ang kasiguruan tungod sa pasiguli or reconciliation nga gihimo sa Ginoo. Look at your Bible in Colossians 1 verses 19 down to verse number 22. Verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross. Kita nakaangkon mga kaigsunan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, og kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang cross, pinaagi sa iyang dugo nga iyang gipaula dito sa cross. So makita na to sa verse 20, ingon diha, and having made peace through the blood of His cross. Kita nahimo ng kalinaw, kita nakaangkon ng kalinaw, pinaagi sa iyang dugo nga iyang gipaula dito sa cross. Tungod kay ang atong kahimtang kaaway ito sa Dios, tungod kay atong kahimtang kita makasasala, tungod kay atong kahimtang mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ta Dios nun, ang paagi lang nga ang tao makabaton og kalinaw ngadto sa Dios, ang dugo ni Kristo Jesus. Kung wala pa magpaula si Kristo Jesus iyang dugo dito sa cross, magpabilin nga atong kahimtang nga kita makasasala, dili Dios nun, ungodly, sinners, enemies of God. Mao na atong kahimtang. Pero adunay Kristo nga namatay dito sa cross, nagpaula siyang dugo, o ningon diri sa verse number 20, having made peace. Okay? Nakahimo na og kalinaw pinaagi sa iyahang dugo dito sa cross. So makita na to nga ang dugo ni Kristo Jesus mao'y paagi para ang tao makabaton siya kalinaw ngadto sa Dios. Kaya nga itong kahimtang giingon sa Romans, unsa? Dili ta Dios nun. Okay? Dili ta Dios nun, mga kaaway ta sa Dios, mga makasasala ta, mao na tong kahimtang mga kaigsuonan. Mao na makita na to nga
ang dugo ni Kristo Jesus mo to'y paagi para ang tao makabaton og kalinaw ngadto sa Dios. Kung wala pa mamatay si Kristo, di ta makabaton og kalinaw ngadto sa Dios. Kung wala pa magpaula si Kristo Jesus yang dugo, dili ta makabatog peace ngadto sa Dios. Look at verse 20. By Him, tungod kaniya, tungod kang Kristo, to reconcile all things unto Himself. You see? To reconcile all things. Pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo Jesus. Iyang gipasig-uli ang tanang mga butang ngadto sa iyahang kaugalingon. You see? Ang tanan, gipasig-uli niya. Ang dili Dios nun, ang makasasala, ang dautan, ang mga kaaway sa Dios, tungod sa iyang kamatayon. So makita na to that the means of reconciliation is the death of Christ. Kung wala pa mamatay si Kristo, ang tao di gyud mapasig-uli ngadto sa Dios. Mo nang salamat ang mga kaigsuonan, when the fullness of time shall come, God sent His Son, made of a woman, made under the law. Galatians 4:4. Gipadala ni iyang anak, morning assurance ni atong nadawat karon sa Bagong Testamento. Morning atong assurance nga nadawat under the new covenant. Kay na ay Kristo gipadala ang Dios diri sa kalibutan para kita nga dili Dios nun, para kita nga makasasala, para kita nga mga kaaway sa Dios makabaton og kalinaw ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo nga yang gipaula dito sa cross. Makita na to mga kaigsuonan, ingon diha ang deklarasyon sa verse 20, by Him. Not good works, not religion, dili good works, dili religion, by Him. Tungod kaniya, tungod kang Kristo, gipasig-uli niya ang tanang mga butang diha sa iyang kaugalingon. Ingon si Paul, by Him, gibalik-balik niya. Tungod kaniya, ako nagasulti. By Him, I say, whether there be things in earth or things in heaven. You see? Look at verse 21. And you that were sometimes alienated, okay? Nga kamo kaniadto nahimulag og mga kaaway sa inyong mga hunahuna. Look at this. Enemies in your mind by wicked works. Mao ni atong kahimtang kaniadto mga kaigsuonan, so wala pa ta maluwas. Alienated and enemies in our minds. Mga kaaway ta mismo sa atong hunahuna. By wicked works, tungod sa mga daotang mga buhat. But look at verse 21. Yet, now, apan karon, kamo napasig-uli tungod kang Kristo. So makita na itong mga kaigsuonan, kung wala pa'y Kristo Jesus, may aris kalibutan o namatay dito sa cross, nagpabili ng atong kahimtang karon nga kita makasasala, dili Dios nun, o mga kaaway sa Dios. Muna ang tao, bisan unsaon pagpasigarbo sa tao siyang kaugalingon niya, siya'y makaluwas siyang kaugalingon, mahimo ginang imposible. Imposible gina nga naman. Ang atong kahimtang atubangan sa Dios, kita dili Dios nun. Romans 5, mo nang declaration. We are ungodly. We are sinners. We are enemies of God. Mo na atong kahimtang mga kaigsuonan. Mo kani adto so wala pa kita malawas. Mo nang bisan unsa pay ipasigarbo sa tao sa kaugalingon nga may siyang tao, na siya mayong mga buhat gipanghimo, wa man ko moingon nga ang good works dili na maayo. In fact, gitawag gani na good works kay good. Pero when it comes to reconciliation, when it comes to salvation, wa nay kredibilidad ang atong good works. Wa nay di nakapasar. The only means for reconciliation is the death of Christ. The blood of Christ. Kung wala pa magpaula si Kristo siyang dugo, magpabili ng atong kahimtang na kaaway ta sa Dios. Manang you can be religious but religiously lost. Mo na imong kahimtang.
Pwede kang relihiyoso, pero relihiyoso nga padulong sa kalaglagan. Mo ni kahimtang na to kaniadto. But thank God, salamat sa Dios nga iyang gipadala ang iyang anak din his kalibutan, si Ginoong Kristo, nga pinaagi sa gihimo nga kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross, ang iyang dugo iyang gipaula, ug mao toy paagi mga kaigsuonan nga kita nakaangkon og kasiguruan karon nga kita makabatuna ug kalinaw ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo. Mo na ingon diha sa verse 20, having made peace through the blood of His cross. Having made peace. Ug nakamo nahimo. You see? Nakahimo na og kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang cross. Ang dugo ngayong gipaula mo to'y nakahimo, mga kaigsuonan, nga kita makabatuna og kalinaw ngadto sa Dios nga kaniadto ang atong kahimtang kita ungodly, dili Dios nun, kita mga makasasala, kita mga kaaway sa Dios, Romans 5. Pero sa dugo ni Kristo Jesus ngayong gipaula, mao to'y paagi na ang tao nakaangkon og kalinaw ngadto sa Dios. So mao to'y ino na to, peace offering. Okay? Mao to'y halad nga nakapahupay sa kasing-kasing sa Dios para dili na siya masuko kanato nga makasasala. Kaya nga itong kahimtang mga kaigsuonan, whether you like it or not, mao niya itong kahimtang. John chapter 3. Okay? So wala pa ta maluwas. So wala pa ta diha kang Kristo Jesus. Look at verse number look at John chapter 3. Okay? Mao niya itong kahimtang atubangan sa Dios. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Muna itong kahimtang. Okay? Na-condemn ta. So wala pa kita diya kang Kristo. Apan sa diyang si Kristo Jesus, mga kaigsuonan, na kita diya kang Kristo Jesus, napasig-uli kita nga to sa Dios. Munang, through His blood. Munang, dili gid pwede nga kung imong Bible, ang word nga blood ma-missing. Like for example, sa ubang mga modern versions. No? Hatagan ta mo example, kining Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood. Kung inyo ning tanawon sa mga modern versions ng mga Bible, ang word nga blood diha, giumit na gitangtang na ang word nga blood. Sa mga modern versions, nawa na ang blood. So makita na itong mga kaigsuonan, dili na pwedeng i-omit, dili na pwedeng tangtangon ang word nga blood. Because through the blood of Christ, we have peace with God. Pinaagi sa iyang dugo, kita nakaangkon og kalinaw ngadto sa Dios. Mo na yun sa Romans 5, verse number 1. Romans 5:1. So makita na to nga ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ang assurance nga itong nadawat karon tungod sa kita napasig-uli sa Dios, tungod kang Kristo Jesus, ang iyang kamatayon dito sa cross, mao toy nahimong paagi nga ang tao nga dati kaniadto kita dili Dios nun, kaniadto kita makasasala at ubangan sa Dios, kaniadto kita mga kaaway sa Dios, ug karon nakaangkon kita kalinaw ngadto sa Dios tungod o pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang gipaula dito sa cross. So muna yung una mga kaigsuonan, nga assurance nga itong nadawat. The assurance by reconciliation, the means is the death of Christ. The blood of Christ. That's the means of reconciliation. Without the death of Christ, without the blood of Christ, magpabili ng atong kahimtang nga we are ungodly, we are sinners, we are enemies of God. Mo na atong kahimtang. And then, number 2, the effect of reconciliation. Unsa may epekto sa reconciliation, mga kaigsuonan? Sa dihang kita napasig-uli nga to sa Dios, unsa may epekto ni ini? Okay? Sa dihang napasig-uli kita nga to sa Dios.
Tanawin yung Bible sa Ephesians 2. Ephesians chapter 2, verse 16 down to verse number 22. Ephesians 2, verses 16 down to verse number 22. Okay. Ephesians 2, verses 16 to 22. Verse 16, the Bible said, "And that he might reconcile both unto God in one body by the cross." Okay? Look at this, verse 16. "Og siya nagpasig-uli both unto God in one body," referring to the Gentiles saved by grace and the Jews saved by grace. Monay, both unto God. So the Gentile saved o ang Jew saved. Ang Jewish nga, ang tao nga Hudiyo nga na-save, nga naluwas. Iyahang gipasig-uli, both unto God. Asa tagipasig-uli? Both unto God. Ngadto sa Dios. In one body. Sa diyang napasig-uli kita ngadto sa Dios, gibutang kita diha sa usa ka lawas, in one body, sa unsang paagi? By the cross. Tungod sa cross. Tungod sa iyang kamatayon dito sa cross. Look at verse 16. "Having slain the enmity thereby." Kita nyo? Og siya mipatay sa panagkaaway, pinaagi ni ini. So there is inato mga kaigsuonan nga kanabang walay maayong relasyon sa Gentiles ug sa mga Hudiyo. And in fact, makita na to usas mga example ni during the earthly ministry of Christ. May adto siya sa usa ka Samaritan woman, kinangayo siya tubig, unya unsay gibuhat, gisulti sa Samaritan woman. Dili angayan sa usa ka tao sa manimo. Okay? Tungod kay adunay inato dili maayong relasyon sa Hudiyo sa mga Hintil, pero ang dugo ni Ginoong Kristo, iyang kamatayon dito sa cross, mao'y paagi nga nahiusa ang Hintil ug ang mga Hudiyo diha sa usa ka lawas tungod sa iyang kamatayon dito sa cross. Tanawa, balik ko na to sa verse number 16. "Reconciled both unto God in one body, having slain the enmity thereby." Verse 17. "And came and preached peace to you which were afar off," referring to the Gentiles, afar off, kita nga mga Gentiles, afar off, "unto them that were nigh," referring to the Jews, ang duol. Okay? So nagwali ni Arisia and came, o nagwali sa kalinaw diha kaninyo, okay? Ngadto sa nahilayo o kanila usab nga duol sa mga Hudiyo. Through him, okay? Pinaagi kaniya, "we both have access by one Spirit unto the Father." Look at verse 19. Verse number 19. "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets," verse 20, "Jesus Christ himself being the chief cornerstone," verse 21, "in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord." Now, unsa may epekto mga kaigsunan? The effect of reconciliation. Unsa may epekto sa reconciliation? Nakita sa diyang napasig-uli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus. Unsay epekto nini, unsay effect niini? Balikan na to ang verse. Unsay giyon diha? "And came and preached peace to you which were afar off, unto them that were nigh." Adunay peace, adunay kalinaw. Okay? Adunay kalinaw, mo ni effect sa reconciliation. Kung wala pang mamatay si Kristo Jesus sa cross, wala pa'y dugo na paula, nagpabili ng atong kahimtang karon nga kaaway ta sa Dios, dili ta mga Dios nun, kita makasasala, magpabilin nga ingon ana atong kahimtang. But praise God, thank God, ang kamatayon ni Kristo Jesus, ang effect ni ato, ang epekto ni ato, nga kita na reconcile ngadto kaniya, nakabaton kita og kalinaw sa Dios. Nakaangkon kita og kalinaw. And then second, look at your Bible. Verse number 18. "And through him,"
o pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo Jesus. Kita adunay access. We have access by one Spirit unto the Father. Kita aduna nay access karon. Aduna na kitay pagduol karon. Pinaagi sa usa ka espiritu. Kani adto mga kaigsuonan, ang tao wala siya access ngadto sa Dios. Kay wala siya ma-reconcile ngadto sa Dios. Ang atong kahintang sa wala pa ikaw maluwas, wala pa ikaw makaangkon sa kaluwasan, wa kay access ngadto sa Dios. Bisan pag ang tao, bisan unsaon pa niya niludhanay o mangubal na lang iyang tuhod sa niluhod, gikan sa pultahan simbahan paingon sa altar, para siya makaduol sa Dios. Dili gyud ang tao makaduol sa Dios, kay ang paagi na ang tao makaduol sa Dios, pinaagi lang kang Kristo Jesus. Mga bitaw na ingon, direct to ang ingon ang uban. Direct to God lang gud ta. There is no such thing as direct to God. Walay direct to God. Dili ka ka-direct to God kung di ka moagi ni Kristo. Mo na ang declaration. Ingon mato pas Jesus Christ, ingon si Jesus Christ John 14, I am the way. Ako ang paagi. Ako ang paagi. I am the way, the truth, and the life. Walay taong makaadto sa Amahan kung dili moagi ni Kristo. Kay si Kristo mo ay paagi para ang tao na ay access ngadto sa Dios. Makaduol siya sa Dios. You see, kung wala pa si Kristo moari sa kalibutan ug mamatay sa cross, magpabilin ang atong kahimtang nga kitang mga hintil, magpabilin tang layo sa Dios, afar off. You see, mabito na makita niyo ang gihimo nila sa Daang Testamento sa under the old covenant, unsa ilang gihimo. Kung makasala sila, magda silang halad. Dili gud sila mismo mo ay mohimo sa halad, di ba? Mao na gibuhat sa mga tao sa Daang Testamento, sa mga Israelinhon. Asa man nila dadong halad dito sa templo? Kinsay mo halad sa ilang halad? Ang labong pari dadon dito sa balaan sa tanang balaan, holiest of all. Dito butang ang ilang halad. So naa sila'y ingon na to, tigpataliwala para makaduol sila sa Dios in the Old Testament. O ang tawag ato gitawag og labong pari. Kadto naghulagway sa Bagong Testamento kang Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus mga kaigsuonan gitawag sad siya og labong pari. Gitawag siya og labong pari si Ginoong Kristo. Look at your Bible sa Hebrews 3 verse 16. Hebrews 3:16. Hebrews 3:1. I'm sorry. Hebrews 3:1. Ingon ang Bible. Wherefore, holy brethren, Hebrews 3:1, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession. Kinsa nga itong high priest? Christ Jesus. You see? Christ Jesus. So makita na itong mga kaigsuonan, kadtong ilang gihimo sa Daang Testamento, naghulagway to sa Bagong Testamento, kadtong ilang gihimo nga halad, nga dili sila kadirekta og hatag sa halad, muagi sila sa high priest, og ang high priest mo'y muhalad sa ilang halad dito sa templo. Pero pag abot sa Bagong Testamento, ang atong high priest mao si Kristo, siya ang atong labong pari. Mo nang aron ang tao adunay access ngadto sa Dios, aron ang tao makaduol ngadto sa Dios, kinahanglan moagi siya kang Kristo. Kay si Kristo siya man ang labong pari karon sa Bagong Testamento. So dili ka kadirektang duol sa Dios, dili, there is no such thing as direct to God. Kanang giingon sa uban direct to God. Amo nang uban nagtuo nga Maria, Santos, ang paagi. So adto sila duol dito, adto sila sangpit, adto sila mga itabang dito. Dili na may paagi. Under the new covenant mo nang giklaro gyud mga kaigsuonan, giwali sa mga apostol sa Book of Acts. Acts 4:12 ang waling San Pedro unsa? Walay layngan gihatag silong sa langit. Para makaluwas ka nato. So makita na itong mga kaigsuonan, under the New Testament, even the time of the apostles, giklaro ginila, wa sila, kung inyong basahan ng Book of Acts, wa sila gibalik-balik nga wali, nga mensahe,
ngalan nga gipaila sa mga tao atong panahon during the book of Acts, Kristo Jesus. Siya ang Ginoo o siya ang manluluwas. Mo to ilang giwali, mo to ilang gisangyaw. Ngano man? Kay si Kristo Jesus mo'y paagi karon sa Bagong Testamento aron ang tao makaduol siya sa Dios. Para ang tao aduna siya access ngadto sa Dios. So karon mga kaigsuonan nga kaangkon kita sa kaluwasan, ang assurance nga atong nadawat tungod kay kita na reconcile na ngadto sa Dios, kay kita napasig uli na ngadto sa Dios, makaduol ta sa Dios anytime. Ngano? Tungod kay naa ta di kang Kristo. Mo nang dili ta kinahanglan na karon muduol pa tag pari, muduol pa ta sa pastor, o kinsa pa atong duulan, magpatabang ta para makaduol ta sa Ginoo. Ang ubang mga Kristohanon ang thinking nila ba? Ingon ani. Adto sila sa mga pastor, ingon ani ba? Pastor, i-appeal kong pray kay may kadol-dol kas Ginoo. Mo ni thinking sa ubang Christian. Pariha ra ta tanan natay access sa Dios. Okay? Dili lang kay ako, dili tungod kay pastor ko, ang hunahuna sa uban nga, mas labaw ko sa ubang mga Christian kay pastor ko, nga mas duol ko sa Dios. Dili, uy! Kung naa kay Kristo Jesus, sa imong kasing-kasing karon tungod sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo sulod sa imong kasing-kasing, you can directly come to God. You can directly, mga kaigsuonan, makaduol sa Dios tungod kay naa si Kristo nimo. You see? Dili kinahanglan nga, Pastor, tabangi kong hangi o sa Ginoo anibe. Kay may kadulduol kas Ginoo. Sayop na nga thinking mga kaigsuonan. Kung na kay panghuna-huna ngayon na, tangtanga na. Kay ka na nga thinking tradisyon na. Okay? Mo ni practice sa mga Romano mga kaigsuonan. Kay, nga naman, gikuha na nila, gisunod na nila nga practice sa Daang Testamento nga moagi sa sama sa gibuhat sa Daang Testamento, high priest, pari. But under the new covenant, si Kristo may itong high priest. Siya nga itong labong pari. So sa diyang naa ka kang Kristo, naa na kay access na to sa Dios. Makaduol na ka sa Dios. O natanawan sa gingon diya sa verse number 18. For through Him, pinaagi ka niya, we both have access. By what? By one Spirit. By one Spirit. Kinsa maning one Spirit nga gitumbok dinhi. Ayog kalimot mga kaigsuonan nga ang pagpaila sa Espiritu, ang ngalan, ang name sa Spirit, gipaila ni San Pablo kinsa ni. Tanawa sa Romans 8. Romans chapter 8. Romans 8. Tanawan niyo mga Bible sa book of Romans. Chapter 8. Okay. Romans chapter 8 verse number 9. Romans 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. You see? Ang Spirit of God ni dwell sulod na to in us. Okay? Now, if any man have not the Spirit of Christ, so the Spirit of God is the same as the Spirit of Christ. Nakita niyo yung verse? You don't need to interpret the verse. All you have to do is to believe what the verse said. What the verse says. No? Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. He is none of His. Look at verse 10. And if Christ be in you, sa verse 9, the Spirit of God dwell in you. Pag-abot sa verse 10, Christ be in you. So, ang nag-dwell na to nga Spirit karon is the same as gitawag siya og Christ. Kristo. Okay? Kaya ang pagka-Christ, mga kaigsuunan, mo nang pagka-Diyos. Okay? Mo nang pag-ingon din sa verse 18, sa atong ibasa sa Ephesians 2:18, and through Him, pinagi kang Kristo, we both have access by one Spirit. Nakita karoy access by one Spirit. Okay? Unto the Father. Mo na ang Kristohanon karon, pwede na siyang makaduol. Ang tao karon nga nay Kristo, pwede na siyang makaduol sa Dios anytime. Okay? Ayaw pagunahuna nga ang pastor ay duol sa Ginoo kay pastor go dili. Di na mao tangtangan nga thinking, kuha na nga hunahuna panghunahuna, kuha na nga mindset. Mga kaigsuonan, kay kung naa kay Kristo,
makaduol ka sa Dios anytime. Okay? Nga naman, kay na-reconcile na ka sa Dios. Napasig-uli na kang ngadto niya pinagi kang Kristo. So anytime, pwede kang makaduol sa Dios kay naanan nimo si Kristo. Okay? Dili kay ang pastor mas duol sa Dios kay nimo, dili. Tanan na to pareha tag access. Because we have the same spirit. Natay the same spirit nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Okay? Makaduol ta anytime. Mao na effect sa reconciliation. So sa diyan napasig-uli ka sa Dios, dili lang kay naa kay kalinaw ngadto sa Dios, dili na kakaaway sa Dios karon. Dili na ka enemies of God. Okay? Kay na-reconcile na ka sa Dios, na nakay kalinaw ngadto sa Dios, na nakay kalinaw ngadto niya. Dili ang tan-aw sa Dios nimo, dili na kaaway, dili na makasasala, dili na ungodly. Kay na nakay peace ngadto sa Dios through Christ. And then number 2, the effect of reconciliation, not just peace, but we have access. Naa tay access, makaduol ta sa Dios anytime. Makasangpit ta sa Dios anytime. Makatawag ta sa Dios og Amahan anytime. Tungod kay si Kristo naa na nato. And thirdly, mo ni effect sa reconciliation mga kaigsuonan. Mo ni epekto sa panahon nga kita napasig-uli ngadto sa Dios. We have peace, we have access. And then number 3, look at your Bible in verse number 19. Verse number 19. Okay? Verse number 19. The Bible said, "Now therefore, ye are no more strangers, foreigners and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." Kamo dili na langyaw. Kamo dili na taga-nasod. Okay? Dili na mga taga-nasod, dili na mo langyaw. You are no longer strangers, you're no longer foreigners. Ingon pa si Paul diri sa verse 19, but fellow citizens with the saints. Nganong maday atong kahimtang kaniadto sa wala patay Kristo? Mo ni atong kahimtang mga kaigsuonan. Tunawa verse 12. Ephesians 2:12. Look at this. Ephesians 2:12. That at the time ye were without Christ. Sa panahon nga kamo walay Kristo, wala pay Kristo. Being aliens from the commonwealth of Israel. Mo ni kahimtang na to. We are aliens from the commonwealth of Israel. We are strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Bisan pag mayon kag namo koy Dios kani adtong gisimba pastor or brad. Pero dili to may Dios sa Biblia. Okay? Sa dihang wala pa kadiya kang Kristo Jesus mga kaigsuonan, you are aliens from the commonwealth of Israel. You are stranger from the covenant of promise. No hope. Wa kay paglaom. Ug wala kay Dios. Pwede nga kay relihiyon, pero wa kay Dios. Ug tungod kay wa kay Dios, wa kay paglaom. Tanawa ra gud. Ang paglaom sa tao nag-agad kung naa say Dios. Okay? So kung ang tao wala say Dios, wala siya makaila sa tinuod nga Dios nga mo'y giwali sa mga apostles. Bisan pag naa kay relihiyon, wa ka gihapoy paglaom. Kay ang paglaom sa tao mahitabo lang na nga ang tao aduna siya hope kung naa say Dios. Na siya tinuod nga Dios nga naa niya. You see? So karon mga kahigalaan, naa kitay paglaom. Nganong naa man tay paglaom tungod kay anaa tay Dios. Nganong aduna man tay Dios kay naa tay Kristo. Okay? Naa kitay access karon sa Dios tungod kang Kristo. Kita ninyo mga kaigsuonan ang effect sa reconciliation kung wala pa ta mapasig-uli ngadto sa Dios. Bisan pag kapila ka mo simba kada adlaw, wa ka gihapoy paglaom, wa ka gihapoy Dios. Mo ni wa masabtis kadaghan ng mga tao ron nga maingon sila good works nila may makaluwas nila. Unsa may kapasigarbo na to sa good works yun? Nga makasasala man ta kung boto na naon, kung atong timbangon ng atong maayong buhat ug daotang buhat mas kasagaran pa sigurong daghan ang daotang buhat gibuhat sa tao. Mo ni kahimtang sa tao.
We are ungodly, we are sinners, we are enemies of God. Pero salamat mga kaigsuonan, sa diyang napasig-uli kita ngadto sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, pinaagi siyang kamatayon, pinaagi siyang dugo nga gipaula. Karon, we are no longer strangers, we are no more strangers, we are no more foreigners, but fellow citizens with the saints and with the household of God. Amen? And then look at verse number 21. In whom also the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Ikatupat, presented as holy. Karon, gipresentar na kitang balaad. Sa panahon nga kita napasig-uli ngadto sa Dios, unsay nahitabo na to karon? Gipresentar na kita karon ngadto atubangan sa Dios nga balaan. Opposite kayo. Sa wala pa kita diha kang Kristo, unsay atong kahimtang? We are ungodly. Romans 5. We are sinners. We are enemies of God. Mao na atong kahimtang sa wala pa kita mapasig-uli sa Dios. Pero kita, sa diya nga pasig-uli kita sa Dios, sa panahon nga naa kita diha kang Kristo, He presented us holy before God. Gipresentar na kita karon ni Kristo nga balaan atubangan sa Dios. Mo na every time ang Dios magtan-aw nimo, dili na magtan-aw ang Dios nimo as you are ungodly, you are sinner, you are His enemy. No. Ang tan-aw sa Dios nimo, righteous, matarong, holy, because Christ presented you holy before God. Sa dihang na-reconcile ka sa Dios. Sa dihang napasig-uli ka ngadto kaniya. So makita na itong mga kaigsunan, kung nakasabot lang ang Kristohano hindi gid siya mahimong ingrato atubangan sa Dios. Tungod sa kamatayon ni Kristo, napasig-uli kita ngadto sa Dios. Ug sa panahon napasig-uli kita sa Dios, nakita karoy kalinaw, nakita karoy access, makaduol na kita sa Dios karon. Gipresentar ta ngadto sa Dios as holy, balaan. So kung nasagdan lang ni sa Kristohanon, dili gyud ta mahitabo nga mubalik pa siya sa kalibutan, muundang siya siyang kinabuhi isip anak sa iyang pagsunod sa Dios. Di unta kung nakasabot lang ang Kristohanon na ni. See? So the assurance by reconciliation, ang kasiguruan tungod sa kapasig-uli or reconciliation nga itong nadawat, ang means is the death of Christ. The effect of reconciliation, we have peace, we have access, we are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens. He presented us holy before God. And then number 3, the impact of reconciliation. Ano sa may impact sa reconciliation? Okay, ganina effect. Karon impact. Ang impact mga kaigsuonan, mas labaw pa nga epekto ba? So, mo ang impact, the impact of reconciliation. So, may impact sa reconciliation. Look at your Bible in 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians, daghang mga tao karon mga kaigsuonan, nagtuo siya ng iyahang kaugalingon, may paagi para ma-reconcile siya ngadto sa Dios. Ang uban nagtuo nga ang iyang mga buhat, paagi para ma-reconcile siya ngadto sa Dios. Daghan kaayog mga ang tao pamasin nga sa ingon ana nga paagi mapasig-uli siya sa Dios. Di ba? Ano yung mga tao ron? Namasin, puro na lang pamasin. Lisod nang mabuhi kas pamasin. Basi na lang. Sa unsang paagi maluwas ka, kaning basi na lang kining akong magsimba ko permi maluwas ko ani. Basi na lang kining akong gihimo maluwas ko ani. Kasagarang mga tao karon kay mo pangutanon mahitungos kaluwasan, puro pamasin. Lisod kay ng puro pamasin ang imong tubag, wa gyud kay kasiguruan. Tanawa ra gud man kay sunan ang impact sa reconciliation, ang panahon nga napasig-uli kita ngadto sa Dios. Look at your Bible in 2 Corinthians 5 verse 18 down to verse number 21. 2 Corinthians 5 verses 18 to 21. Verse 18. And all things
are of God. And all things are of God. Ang tanang butang, iya sa Dios. Sa Dios, ang tanang butang. Who hath reconciled us. Okay? Kinsa ang nagpasiguli ka nato to Himself. Siya nagpasiguli ka nato sa iyang kaugalingon. Ang Dios mo ay nibhimo og paagi. Tanawa, ang tao nakasala. Ang tao may hinungdan nga kita nahilayo sa Dios. Ang atong gihimo nga sala. Maring sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero ang Dios mo ay nihimo nga pagpaagi para ang tao mahibalik diha kaniya. Ma-reconcile diha niya. See? Who hath kinsa ang nagpasig-uli ka nato diha sa iyang kaugalingon sa unsang paagi ang gihimo sa Dios para mapasig-uli ta nato niya. Dili kita mo'y naghimo og paagi para mapasig-uli ta niya. Ang Dios mismo mo'y nihimos paagi para kitang makasasala, mapasig-uli ngadto niya. Unsa may gihimo sa paagi sa Dios? Unsa may paagi nga gihimo sa Dios para kitang tao mapasig-uli ngadto niya? By Jesus Christ. Tungod ni Jesus Kristo. Unsa gibuhat sa Dios para ang tao mapasig-uli ngadto niya? Gipadadaan ta niya sa iyang anak. Gipadala niya iyang anak. Iyahang gihigugmang anak. Iyang pinalanggang anak gidala niya. Kitang maginikanan karon di ta kaakuan nga ang taong nga makasasala, ang taong kawatan, ang taong mamumuno unsang klase nga tao ng tawhana. Unya moingon ka, ang akong anak mo'y akong ipapriso para ng tawhana. Wa gi ginikanan makahimo na. I don't know kung naa ba. Bisan gani sa tanan natong mga viewers karon. Pero gihimo na sa Dios. Gihimo na. Para ang tao mapasig-uli lang ngadto niya. Ngadto niya iyang gipadala iyang anak. Tanawa, verse 18. Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. Ngayon si Paul, og naghatag kanamo sa ministry of reconciliation, sa buluhaton sa pagpasig-uli. So makita na to nga katong ministry ni Apostle Paul, katong ilang ministry, ang ministry nila nga ang tao mapasig-uli ngadto sa Dios. Kita mao na tong ministry karon. Nagwalita mahitungod sa maayong balita ang si Kristo Jesus namatay gulog na banhaw para ang tao mapasig-uli ngadto sa Dios. Okay? Gihimo na sa Dios ang paagi para mapasig-uli ta. Kinsa unsa may paagi sa Dios gipadala niya iyang anak. Kita nga nakaangkon sa kaluwasan, kita nga karon na pasig-uli na ngadto sa Dios. Natay buluhaton sad, natay ministry sad. Ang atong ministry nga atong isangyaw ang maayong balita sa mga tao para ang mga tao nga mutando sa mensahe sila sad mapasig-uli ngadto sa Dios. So ang ministry na to ron is the ministry of reconciliation. Okay? Ang uban lahi man dili man ministry, ministry. Mo nang uban karon ministry, dili ministry. Okay? Ang giapas nila sa mga tao ang kabaga sa bulsa o kadako sa offering. Di na mao'y ministry na to ron. Kung ikaw saved ka, kung ikaw luwas ka, kung ikaw naani mo sa Kristo, you have this ministry. Naa kay ning nga buluhaton. Every one of us, every saved person, we have this ministry. We have this buluhaton. Unsa man nga buluhaton? The ministry of reconciliation. Nagsangyaw ta para ang tao sad ma-reconcile ngadto sa Dios. Look at verse 19. To wit, okay, nga ang ipasabot that God was in Christ. Okay? That God was in Christ. Nga ang Dios na kang Kristo. Reconciling the world unto Himself. You see? Nakita ninyo? Siya nagpasig-uli sa
kalibutan diha sa iyang kaugalingon, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Look at verse number 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Now, the impact of reconciliation. Unsa may impact sa reconciliation? Kanato karon, mga kaigsuonan, sa diyang napasig-uli na kita ngadto sa Dios. Na-reconcile na kita ngadto sa Dios. Look at verse number 18. Reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Nakita ninyo? Not imputing their trespasses unto them. Nga siya nagpasig-uli nga nato ngadto kaniya sa iyang kaugalingon. O makita na to nga pinaagi kang Kristo Jesus, mga kaigsuonan, according to verse number 19, unsay giingon diha? Wala na siya mag-isip sa atong mga sala. Wala na niya giisip ang atong mga kalapasan. You see? Not imputing their trespasses unto them. So, ang impact sa reconciliation, sa panahon nga kita napasig-uli ngadto sa Dios, wala nag-iisip sa Dios ang atong mga kalapasan. You see? Wala nag-iisip. So, sa panahon nga wala pa ka maluwas, let's say, murderer ka, adulterer ka, unsa pa na, professional liar ka, okay? Mao na imong kahimtang kadto, so wala pa ka ma-Christian. Wala pa ka ma-save. Extortioner ka, drunkard ka, stealer ka, murderer, unsa pang klaseng mga sala ang imong profession gihimo nga sala. Imong mga kalapasan nga gihimo. Pero sa panahon nga naluwas ka, sa panahon nga napasig-uli ka ngadto sa Dios, wala nag-iisip sa Dios ang imong mga kalapasan. Wala nag-iisip sa Dios. Mabitan ng pulo nga gipasaylo. Okay? Gipasaylo. Tanawan ng word nga gipasaylo, compound word na. Gipasaylo. Gipasaylo. Bot pasabot kay gipasaylo ka, nakasaylo na ka. Okay? Kay nakasaylo na ka, wala na to giisip sa Dios, kay nakasaylo naman ka to. Kadtong mga sala nga imong nabuhat kani adto, sa panahon nga gipasaylo na ka sa Dios ato, wa na to giisip sa Dios. Wa na to gihuna-huna sa Dios. Ngano man? Kay nakasaylo naman ka ato, mo bitong gipasaylo ka. Kita ramang tao gud nga mo pasaylo nga sige lagi hapog hinumdum. Di ba no? Mayngan ng tao. Ngay pasaylo ron panalitan magtiayon, ngay pasaylo ang asawa umbana kay kasala. Day pasaylo ako kay nakasala ako. Mayngan din ang asawa. O dong gipasaylo na tika niya. Mugot kig naong ba pagingon gipasaylo na tika niya. Mugat kig naong pagingon gipasaylo na tika. Niya pila ka tuig nga nang labay. Mayngon din siyang bana. Ikaw kani adto mao ni gipang buhat, mao ni gipanghimo. Ang pangutan na, tinuod ba gyud nakapasaylo na ka? Or wala pa? Kaya imo pa matong giugka tong niagi, nga imo na makagipasaylo. Ang tinud-anay nga nagpasaylo, dili na to mahinumdom sa nangagi. Mao na ang tinud-anay nga nipasaylo. May gipasaylo na tikaw nya, sige gyapon kag hisgot atong mga nangagi, wa ka tinud-anay nagpasaylo ana. Sabta na to. Mausad na sa Dios, sa panahon nga kita napasig-uli nga to sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, wa na giisip sa Dios ang imong mga sala, gikalimtan na to sa Dios. Gipasaylo na gud ka sa Dios ato. Kay gipasaylo ka sa Dios, nakasaylo na ka ato. Ug sa dahang nakasaylo ka, wan ato hunahunaa sa Dios, kay gipasaylo na ka niya ato. Nakasaylo na ka sa imong sala. See? Mao na mga kaigsuonan,
ang impact sa reconciliation, gikalimtan sa Dios sa lakton nga istorya. Gikalimtan sa Dios ang imong sala sa dihang napasaylo na kaniya, sa dihang naluwas ka. Kaniadto sa wala pa ka mahimong Kristohanon, murderer ka, adulterer ka, rapist ka, professional liar ka, extortioner ka, unsa pa ng mga klaseng sala, name it. Okay? Tanang sala. Mao na ang mga klaseng sala nga imong gibuhat. Pero sa dihang napasig-uli ka sa Dios tungod kang Kristo Jesus, gipasaylo na ka sa Dios ato. Not imputing their trespasses unto them. Ang imong mga kalapasan kaniadto sa wala pa ka maluwas, sa dihang naluwas ka, gipasaylo na ka sa Dios, gikalimtan na to sa Dios. Dili na to og katon sa Dios, dili na maingon ang Dios nga, hoy, Derek, 20 years nga nilabay, 20 years ago. Ha? Maoro ba na imong gibuhat 20 years ago? Di na maingon ang Dios, ang yawa ray magpahinumdom nimo ana. Kay ang yawa, accuser of the brethren, mo na trabaho sa yawa. Ang trabaho sa yawa, accuser siya. Pahinumduman ka niya. Mo na kung ikaw, mag-inusara ka, labi nang napagikagibuhat ba nga, wag di makapahimuot sa Dios, aktibo kang yawa na, musamok sa mong utok. Nya, pahinumduman di ka sa yawa nga. Tanawa, ingon ka, luwas ka, o, tanawa lagi, o. Namakak naman sa lagi ka. Wag ka mausab. Kaniadto professional ka nga layar karon mao gihapon ka. Nya abot de sodes mo na ka. Tuod no. Luwas bagid ka ako. Question ka. Do you think ang Dios may naghimo na? No, ang yawa. Gi-accuse ka sa yawa. Kaya ang Dios dili mo buhat nimo ana, kay gipasaylo na ka sa Dios. Sa panahon nga na pasig-uli ka ngadto sa Dios, gipasaylo na kaniya sa imong sala, but pasabot, din ato hinumduman sa Dios tong imong mga kalapasan kaniadto. Kung rapist ka kaniadto, kung murderer ka kaniadto, kung professional liar ka kaniadto, o unsa nga klaseng sala, makasasala ka kaniadto, sa diyang naluwas ka, napasig-uli ka sa Dios, gikalimtan na to tanan sa Dios. Dili na to balikon pa sa Dios. Dili na to hinumduman pa sa Dios. Okay? Dili na to mingon ang Dios nimo, oy, ikaw mo ni kaniadto, mo na kaniadto. Kitarang tao mo'y nagbuhat ana, ang Dios di mo buhat ana. Gikalimtan na to sa Dios. Mo na ingon sa Daang Testamento ba, kung unsa kalayo ang east from the west, ingon ana sad kalayo ang imong sala gikan nimo. Ingon ana ang gibuhat sa Dios nimo sa dang ikaw na pasig-uli ngadto niya, pinaagi kang Kristo. Ang imong sala kaniadto sa pakamaluwas, gibuwag sa Dios gikan nimo, gilayo sa Dios, gikalimtan sa Dios. Maningon, kung naa may butang gikalimtan sa Dios, kaya ang Dios, He is all-knowing God. God is all-knowing. He knows everything. Nahibaw siya sa tanan. Pero kung aduna may butang nga gikalimtan sa Dios, or nalimot na ang Dios ana, sa panahon nga ikaw na-reconcile na sa Dios, sa panahon na napasig-uli na ka sa Dios, ang imong sala, imong kalapasan, kalimtan na sa Dios. Mo na impact sa reconciliation. Mo na kung ikaw wala pa mapasig-uli ngadto sa Dios, karon ang panahon mga kaigsuonan, ug ang paagi kinsa si Kristo, way lain. Si Kristo Jesus lang ang bugtong paagi para ang tao mapasig-uli ngadto sa Dios. Okay? Dili relihiyon, dili imong kaugalingon, dili imong good works. Si Kristo para ma-reconcile ka ngadto niya. See? So, mo ni impact sa reconciliation. Ganina ang effect sa reconciliation is we have peace, we have access, we are no more strangers and foreigners. He presented us holy before God. And then the impact of reconciliation is that He no longer impute us of our trespasses. Wala na giisip sa Dios ang atong kalapasan. Gikalimtan na to tanan sa Dios. Nalimot na ang Dios tanan na to, katong imong kalapasan. And then, number 2, look at your Bible. Balik ta sa atong gibasa sa 2 Corinthians chapter 5. Ingon din sa verse 19, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them.
and hath committed unto us the word of reconciliation. So yun si Paul. Okay. Tara. Ay, pasensya mga kaigsuonan, naputol lang atong connection sa kadiyot. O ginaot ko nga naapa mo diha, nagpadayon sa pag-tune in sa ato ang live streaming. Pasensya kayo kay naputol kadiyot ang ato ang connection. Tungod manggod kay nagtaligsik mo ning hinungdan nga niya mo ning hinungdan siguro nganong naputol kay nagtaligsik. Okay, padayon ta sa ato ang number 2 point, no? Sa impact of reconciliation. Look at verse number 21. Verse number 21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Look at verse number 21. For he hath made him to be sin for us. Siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Tanawa mga kaigsuonan, si Kristo Jesus may rin in his kalibutan, the only person nga naglakaw ibabaw sa tinunglo nga yuta nga wala gyud sala o wala na kumitar nga sala si Kristo. And yet the Bible said he hath made him to be sin for us. Si Kristo na himong sala para nato. Siya nga walay sala. Okay? Siya kinsa wala nakaila og sala. Si Kristo nga wala nakaila og sala. Nahimo siyang sala para kanato. He hath made him to be sin for us, who knew no sin. This is the good news, that we might be made the righteousness of God in him. That we might be made the righteousness of God in him. Unsa? Aron kita mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. You see, mga kaigalaan, sa panahon nga ikaw napasig-uli ngadto sa Dios, ang pagkamatarong sa Dios, okay, ana-ana kanimo karon. Tanawon sa gingon, kita nahimo na karon nga pagkamatarong sa Dios, pinaagi kang Kristo. Kita ninyo, ang impact sa reconciliation, ang impact sa pasig-uli nga kita na pasig-uli ngadto sa Dios, dili lang kay gikalimtan sa Dios ang imong kalapasan, kundi usab nahimo tang pagkamatarong sa Dios pinaagi kang Kristo. So makita na tong mga kaigsuonan nga tungod kang Kristo Jesus nahimo ang pagkamatarong sa Dios nga ri kanato. Ang atong kahimtang makasasala. Ang atong kahimtang dili Dios nun. Ang atong kahimtang mga kaaway sa Dios. Mao ni atong kahimtang kaniadto. Pero sa dihang ikaw na pasig-uli ngadto sa Dios, nahimo nga ang pagkamatarong sa Dios anaan na kanimo karon tungod kay si Kristo na animo. So mga kaigsuonan, mao ni impact sa reconciliation sa kinabuhi sa usa ka tawo nga siya sa panahon nga siya napasig-uli ngadto sa Dios. Dili lang kay gikalimtan sa Dios ang imong mga kalapasan, gipasaylo na ka sa Dios sa tanan nimong mga kalapasan, kundi usab gihimo ka sa Dios nga ang pagkamatarong niya anaa nimo karon tungod kay naa nimo si Kristo. So ang pagkamatarong sa Dios naa nimo, naangko na nimo kay naa nimo si Kristo. So ang Dios, ang tan-aw sa Dios nimo karon, naa na nimo ang pagkamatarong. No, makita ninyo mga kaigsuonan nga sa book of Romans chapter 4, si Abraham sa panahon niya ni believe siya sa Dios, God counted him for righteousness. Giisip siya sa Dios sa pagkamatarong. No? Giisip siya sa Dios sa pagkamatarong. So makita na itong mga kaigsuonan, mao maging ginaytawag gid sa tao. Ang tao nga makasasala, ang tao nga dili Dios nun,
ang tao nga kaaway sa Dios. Gihatagan kag manluluwas, gipadad-ang kag manluluwas sa Dios. Ang manluluwas nagsakripisyo dito sa cross, nagpaula siyang dugo para ikaw makaangkon sa kaluwasan. Unya dili ka mo salig, di ka mo dawat sa gitanyag sa Dios nga manluluwas. Ang pangutanan nako, tarong bago ng klases mga tao ingon na. Nagkinahanglan gud kas kaluwasan, nya di ka mo dawat. Nagkinahanglan gud ka sa yun nato kaluwasan sa imong kalag, kapasayloan sa imong sala. Nya di pag gyud nimo dawaton ang gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Matawag bagog kag tarong nga tawo ana. Ang tarong nga tawo kanang nidawat sa tanyag, gitanyag sa Dios, gihatag sa Dios nga kaluwasan. Paminog mayo, nadawat na to ang pagkamatarong sa Dios o atubangan sa Dios nahimo tang tarong nga tawo karon. Ngano man, kay nadawat na to ang pagkamatarong sa Dios. Sa panahon nga ikaw napasig-uli ngadto sa Dios, ang tan-aw sa Dios nimo karon tarong nga tawo. Ngano man, kaniadto dili Dios nun, ungodly, kaniadto kaaway sa Dios, kaniadto makasasala ka. Pero sa panahon nga ikaw napasig-uli na ngadto sa Dios, ang nahimo kang pagkamatarong sa Dios, naangko nimo karon, naa na nimo karon ang pagkamatarong sa Dios, ug ang tan-aw sa Dios nimo karon tarong nga tawo tungod kay naa nimo ang pagkamatarong niya. See? Mo na ang tao nga dili mo dawat sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan, di gyud na matawag na tong tarong ng tawhana. Pareha sa tao ba nga nagkinahanglag tabang. Unya ikaw adunay kapasidad sa pagtabang. Imong gitabangan ang maong tao nga nagkinahanglag tabang. Unya kanang tao nga imong gitabangan di siya modawat sa mong tabang. Di ko. Sa tawag nimo ng klases mga tao, tarong bagod na. Nagkinahanglan siya tabang, tabanganan siya, ikaw na kapasidad sa pagtabang ato niya, di pagit siya patabang nimo. Ang ubang, kaba mong unsay rason, nung ganong na mga tao ngayon na, tungkol sa garbok, di siya gustong, ang tanaw sa tao niya, ubos. Ha? Ang tanaw niya, gusto niya, di siya gusto nga mo, ni tanaw sa tao niya, nga ubos siya sa uban. Kaya ba mo unsa? Ang tao nga makasasala, lisod yun ng tawhanang maluwas, kung una lugar, wala niya tanawa siya ang kaugalingon na nagkinahanglan sa kaluwasan. Kung giisip nimo sa imong kaugalingon na makaluwas ka sa imong kaugalingong kalag, dili gyud ka taro nga tao. Wa kay mahimo sa imong kaugalingon para maluwas ka. Ang imong kaugalingon di na mo'y paagi para ikaw mapasig-uli sa Dios. Giklaro ng daan si Kristong paagi para mapasig-uli ka. So makita na to nga ang tao nga midawat sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan, pinaagi sa iyang anak nga mos Kristo Jesus, ang pagkamatarong sa Dios na dawat niya, ang righteousness of God, nahimo siyang pagkamatarong sa Dios tungod kay naa siya, naangkon niya si Kristo Jesus, nadawat niya si Kristo Jesus. O ang tanaw sa Dios nimo karon tarong na ka nga tao. Ngano man, anaa na nimo ang iyang pagkamatarong kay naa na nimo si Kristo. Si Kristo mao ang persona sa pagkamatarong sa Dios. So the righteousness of God is Christ. When you receive Christ as your Savior, you receive the righteousness of God. See? Kung imong nadawat si Kristo, imong gidawat si Kristo, nga imong manluluwas, imo sang nadawat ang pagkamatarong sa Dios because Christ is the righteousness of God. Christ is the righteousness of God. So when you believe Christ, when you receive Christ as your Savior, you receive the righteousness of God in you. Mo na ang tanaw sa Dios nimo tarong ka nga tahaw kay imong gidawat ay bisa. Alright, mga kaigsuonan, salamat ko sa Dios sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong live streaming. Ang atong koneksyon nagsigilag putol-putol tungod siguro sa panahon nga naglain, nagtaligsik, uwan. Mao mo gini atong connection diri sa Pilipinas. Basta mo aksyon uwan o kilat o taligsik, wala sa datong connection. Mao nang hinaot ko nga kini nga lesson nga atong gitun-an karon naghatag ni og dungag na pagkat-on nato sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, the assurance
by reconciliation. The means of reconciliation is the death of Christ. The effect of reconciliation, we have peace, we have access. We are no longer foreigners and strangers. Christ presented us holy before God. The impact of reconciliation, He is no longer impute us our trespasses. We have been made the righteousness of God in Christ. So I hope tonight, kini nga lesson na himong encouragement sa matag usa kanato ning kagabion og nakahatag, nakadungag sa atong pagkat-on sa pulong sa Dios. Ug salamat ko sa matag usa nga atong makaigsuonan karon nga nagsunod sa atong Bible study. Kanunay nagsunod sa atong Bible study. Salamat ko sa matag usa karon. Og before ta mo tapos nining kagabion, tuguti ko ninyo nga magpasalamat sa matag usa, sa matag individual nga nihatag sa ilang panahon ug oras nining kagabion aron kamo muban sa ato ang live streaming Bible study. Sister Lizelle, good evening. Berafintis family, salamat sa inyong pag-tune in tonight. Brother Emmanuel Sibalios, mayong gabi Brad, uban sa imong pamilya diya sa Lisay, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong mga igsoon, mayong gabi. Constantino family, sa Silay, mayong gabi, salamat. Brother Mike, Sister Yin, Brother Mako, Sister Shelo, thank you so much sa inyong pag-tune in tonight. Brother Paulo and Sister Charis sa Medellin, mayong gabi Brad, Brother Paulo, Abantaw family diha sa Medellin, good evening. Sister, alright, Sister Lisa Carido, good evening. Carido family diha sa Mandawi. O si Ate Wena, good evening, mayong gabi. Salamat sa pag-tune in karong kagabion. O Sister Marilyn Elmeda, good evening sis, Elmeda family diha sa Bakayan. Mayong gabi kaniyong tanan, salamat sa pag-tune in karong kagabion. O ako nagpasalamat sa Sister Liddy, mayong gabi Sister Liddy. Salamat sa pag-tune in. Brother Paul, Labo-Labo family, mayong gabi kaniyong tanan diha. Pastor Giovanni Haison, good evening. Salamat sa pag-tune in. Kinsa pa ni? Yara. Di na ko maklaro kinsa ning nayusa gatanaw. Well anyway, salamat no sa tanan nga nag-tune in nining kagabion. Salamat sa inyong time, panahon nga inyong gigahin karong kagabi. I hope tonight ang lesson na to na himong blessing, encouragement sa matag usa, kahatag o dungag nga pagkat-on nato sa pulong sa Dios. Ang desire nga mahimong blessing sa matag usa ninyo ning kagabion. Ug salamat sa matag usa. God bless us all and good night.